Ito po yung simula ng ating series about parent for this month of February. So I make a series para po dito sa buwan ng Pebrero dahil alam po natin na ito yung madalas na pinagdiriwang na maraming tao bilang araw ng puso. At naniniwala po ako na kung meron mang unang-una dapat na pinakamamahal ang isang tao, kasama na doon yung kanyang pamilya, lalo na ang magulang. Totoo po ba yan? Kung meron mang unang-unang dapat nagpaparamdam o pinaparamdaman natin ang pagmamahal natin, yung ating mga magulang. Alam niyo po, sino naniniwala? Kung meron mang hindi ka dapat makalimutan sa buhay mo, yung magulang mo. Sino po rito sa mga anak? Sino naniniwala na kung meron mang hindi tayo dapat nakakalimutan, yung ating mga magulang? At sino po naniniwala kung meron mang pinaka-noble na magagawa ka bilang isang anak, yung hindi mo makalimutan ang iyong mga magulang? And at the same time, sino po naniniwala kahit ang langit natutuwa o matutuwa kapag ka hindi natin nakakalimutan yung ating mga magulang? Totoo po ba? Sino po rito sa mga magulang, tuwan-tuwa siya pag naaalala siya ng kanyang anak? Sino po rito, tuwan-tuwa kapag ka naaalala ng anak, yung mga mahalagang araw sa kanyang buhay, yung mga espesyal na araw sa kanyang buhay, and at the same time, lalo na siguro kung araw ng sweldo. Sino rito sa mga magulang? Tuwan-tuwa kapag ka naaalala ng anak, kapag ka araw ng sweldo. At sino naman yung lungkot na lungkot kapag ka hindi naalala ng anak? Alam niyo po, again, kung meron mang isang bagay na kahit ang langit matutuwa, lalo na bilang anak, kapag ka hindi mo nakakalimutan ang iyong mga magulang. Ano tinuturo dito sa atin ng Panginoon? Ito po ang totoo. Madalas, sanay tayo na ang magulang dapat ang nagpoproteksyon sa mga anak. Totoo po ba yan? Sanay tayo, lalo na mga Pilipino, sanay tayo na ang magulang ang nagpo-protection, nagbibigay protection sa mga anak. Pero sino po naniniwala, dapat ang mga anak matuto rin magbigay ng protection sa kanilang mga magulang. Totoo po ba yan? Dapat hindi lang tayo naturuan na magbigay protection sa ating mga anak, kung hindi, maging yung mga anak matuto rin dapat na magbigay protection sa kanilang mga magulang. Pansinin nyo, ito pong si Rahab, sino po aminado? Pag narinig ang pangalang ito, ang naisip mo agad yung lineage o yung pinanggalingang lahi ng ating Panginoon. Totoo po ba? Ito po yung isang kwento dito sa Old Testament, dito sa, specifically dito sa Joshua, kung saan nabanggit yung pangalang ito. At marami po sa atin, ito yung totoo. Kapag ka narinig natin yung pangalang Rahab, ang naiisip kagad natin yung lineage o yung pinagmulang lahi ng ating Panginoong Jesus. And at the same time, kapag ka narinig natin ang pangalang Rahab, ang naiisip mo agad yung babaeng upahan na nagligtas ng 2 spies na mga Israelites dito sa lugar ng Jericho. Pero ang totoo, bago pa yung kwento ng pinanggalingang lahi ng ating Panginoon, ang totoo, bago pa yung pagliligtas niya doon sa mga Israelites, alam niyo po, may isang kwento sa buhay nitong si Rahab na napakaganda bakit ginawa niya yon. At iyon yung kwento ng pagbibigay protection niya sa kanyang mga magulang. Bago niya ginawa, bago pa naging kwento yung buhay ni Rahab, bago maging lineage o pinanggalingang lahi ng ating Panginoong Jesus, bago pa yung kwento ng pagliligtas niya doon sa mga spies, eto na yung magandang kwento sa buhay ni Rahab. Ginawa niya yon para proteksyonan yung kanyang mga magulang. Kaya niya ginawa yung mga bagay na yon kasi nga gusto niyang proteksyonan yung kanyang mga magulang. Alam na alam niya, babagsak na yung kanilang lungsod, itong lungsod ng Jericho, pero gumawa siya ng isang hakbang na nagpakita kung papaano ba dapat proteksyonan ng isang anak ang kanyang mga magulang. Now, ang tanong, bakit may mga anak na bibigong proteksyonan ang kanilang mga magulang? Totoo po ba? Bagamat may mga mabubuti naman na naging mga magulang sa kanilang anak, pero yung malungkot na kwento, may mga anak na bigong proteksyonan yung kanilang magulang. Totoo po ba ito? Nangyayari ba ito sa totoong buhay? Maraming mga magulang na bibigo makaranas ng pagprotekta mula sa kanilang mga anak.
Alam niyo po, ang unang-unang dahilan, dahil doon sa mga natanim na sama ng loob sa magulang. Totoo po ba? May mga anak na bibigong magbigay proteksyon sa kanilang magulang dahil doon sa mga naipong sama ng loob sa magulang. At totoo po ba, may mga anak sa panahon ng kabataan, napakaraming naipon o nakapag-ipon ng napakaraming sama ng loob sa mga magulang. At totoo po ba, may mga anak hanggang ngayon, bit-bit pa rin yung mga naging sama ng loob sa magulang. Alam niyo po, again, unang-unang dahilan, bakit may mga anak na bibigong bigyang proteksyon ng kanilang magulang? Kasi nga, dahil doon sa mga naipon na sama ng loob sa magulang. What's the point? Una, wala ka namang mapaplanong maganda sa mga magulang mo kung punong-puno ka ng galit sa kanila. Ito po ang totoo. Hanggat punong-puno ka ng galit sa mga magulang mo, wala kang mapaplanong maganda para sa kanila. Wala pong anak na nakapagplano ng maganda sa kanyang magulang o sa kanyang mga magulang na puno ng galit ang puso sa magulang. Walang anak ang nakaabot ng mga pangarap para sa kanyang magulang na puno ng galit sa puso sa magulang niya. Wala pong anak ang nakagawa o nakapagpursige ng mga magagandang bagay para sa kanyang magulang na punong-puno ng galit sa kanyang magulang. Ikukulong ka ng galit para makapagplano ka ng maganda para sa magulang mo. Ikukulong ka ng galit para makapagpursige ka sa mga magagandang bagay para sa magulang mo. At ikukulong ka ng galit para mangarap ka sa mga magulang mo. Ano ibig sabihin nito? Ito yung point na nagpaplano ka pa lang para sa magulang mo, pero pag naalala mo yung sama ng loob mo sa kanila, hindi mo na itutuloy yung plano mo sa kanila. Ito yung point na nagsisimula ka palang gumawa para sa mga magulang mo, pero pag naalala mo yung sama ng loob mo sa magulang mo, hihinto ka para doon sa kanila. At nangangarap ka palang para sa mga magulang mo, pero pag naalala mo yung sama ng loob mo sa kanila, hihinto mo na mga pangarap mo para sa kanila. Ikalawa, lahat ng gagawin mo sa magulang mo, magiging mabigat hanggat puno ka ng sama ng loob sa magulang mo. Totoo po ba? Hindi kailanman magiging magaan anumang gagawin mo sa magulang mo hanggat puno ka ng sama ng loob. Totoo po ba yan? Hindi magiging magaan anumang gagawin mo sa magulang mo hanggat puno ka ng galit sa magulang mo. At hindi kailanman magiging magaan anumang gagawin mo sa magulang mo hanggat puno ka ng hinanakit sa kanila. Totoo po ba may mga anak? Hanggang ngayon punong-puno ng hinanakit sa magulang. Alam niyo po, wala kang magagawang mabuti, wala kang maaabot na pangarap para sa kanila, wala kang maipapagpursigi na dapat mangyari o maibigay mo para sa magulang mo hanggat nangingibabaw yung galit, hinanakit at tampo sa magulang. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Hanggat puno ka ng sama ng loob sa mga magulang mo, magiging napakabigat sa kanila ang pagtulong para sa iyo. Hanggat puno ka ng sama ng loob sa magulang mo, magiging napakalungkot para sa iyo na tulungan sila. At hanggat puno ka ng tampo sa magulang mo, magiging napakahirap para sa iyo na tulungan sila. Totoo ba? May mga anak, hirap na hirap tumulong sa magulang. Bigat na bigat tumulong sa magulang. Simply because, hindi dahil walang kakayanan. Simply because, ang daming naipon na sama ng loob na ayaw bitawan. Another thing, dahil doon sa patuloy na pagpapabuhat sa magulang,
sa halip na siya ang tumulong. Alam niyo po, isa sa mga dahilan bakit hindi makapagbigay protection o protekta ang isang anak sa kanyang magulang, unang-una, dahil sa sama ng loob na naipon. Ikalawa, dahil doon sa patuloy na pagpapabuhat sa magulang. Totoo po ba? May mga anak dapat hindi na binubuhat ng magulang, pero hanggang sa tumanda, magulang ang nagbubuhat sa anak. Totoo po ba yan? May mga anak na hindi na nga nakatulong sa magulang, pero hanggang ngayon, binubuhat pa ng mga magulang. Alam niyo po, isa sa mga dahilan bakit may mga anak hindi makapagbigay proteksyon sa kanilang magulang, simply because dapat sila na yung bumubuhat o tumutulong sa magulang, pero hanggang ngayon sila pa yung tinutulungan ng magulang. Alam niyo po, sino naniniwala, dapat ang anak umalis doon sa pace na laging binubuhat ng magulang. Totoo po ba yan? Alam niyo po, lalo na sa mga kabataan natin, sa mga young pro, dapat maging malinaw sa atin to. Hindi dapat na mag-i-stay ka doon sa pace na puro magulang mo ang bubuhat sa'yo. Dapat malinaw to sa lahat ng anak. Alam niyo po, dapat ang mga anak dumating doon sa cycle na sila naman ang tumulong sa magulang. Totoo po ba yun? Dapat hindi puro ikaw na anak ang tinutulungan ng magulang. Hindi dapat puro ikaw na anak ang binubuhat ng mga magulang. Dapat malinaw to doon sa mga anak. What's the point? Una, hindi makakabuti sa isang anak na lagi na lang nakaasa sa mga magulang. Sino po naniniwala? Hindi ito makakabuti sa iyo, sa mga kabataan natin, sa mga young pro. Hindi makakabuti sa iyo na laging ikaw na lang ang binubuhat ng magulang mo. At sino po naniniwala, magiging mahina pagharap mo sa buhay kapag kahabang panahon, bubuhatin ka ng mga magulang mo. Alam niyo po, pag habang buhay kang aasa sa mga magulang mo, habang buhay mo rin sinayang yung pagkakataon na matulungan ng magulang mo. Pag habang buhay kang magpapabuhat sa mga magulang mo, habang buhay mong sinasayang yung pagkakataon na bigyang proteksyon ang mga magulang mo. Anong ibig sabihin nito? Napakalungkot. May mga magulang gusto nang magpahinga ng katawan pero hindi pa magawa kasi napakaraming anak na umaasa sa kanya. Totoo po ba yan? Sa mga magulang o sa mga kapwa magulang ko, sino rito? There are times na gusto nang magpahinga yung katawan mo pero hindi mo magawa dahil may mga anak na umaasa sa iyo. Mga anak na dapat hindi na umaasa sa magulang, pero umaasa pa sa magulang. Mga anak na dapat hindi na binubuhat ng magulang, pero binubuhat pa ng magulang. Alam niyo po, ito yung isang bagay na dapat maging malinaw sa atin. Napakalungkot na may mga magulang dapat retire na sa paghahanap buhay, pero hindi makapag-retire dahil sa dami ng anak na umaasa sa kanila. Napakapangit na kultura, napakapangit na attitude dito sa ating bansa ng maraming mga anak na hindi makuhang mag-retire ng mga magulang dahil umaasa, napakatagal na umaasa sa magulang. At napakalungkot na maraming mga magulang hindi na makuhang i-enjoy ang kokonting panahon dahil kung hindi nagtatrabaho pa, pinag-aalaga naman ng mga apo. Totoo po ba yan? Dapat pagka ang mga magulang, at least mga nasa 50 years old, dapat ini-enjoy na lang yung kanilang buhay. Hindi ibig sabihin na wala nang gagawin. No. Ang ibig sabihin lang na ini-enjoy nila yung kanilang buhay, dapat yung para doon sa kanilang mga anak na obligasyon, doon sa pagpapakain, doon sa pagbibigay ng pera, dapat kapag kamalaki na, nakatapos na, nakapag-aral na, hindi na dapat nagpapaobliga pa sa magulang. Totoo po ba yun? Dapat kapag ikaw naman na bilang anak, nandoon ka na sa pace na yon, hayaan mo nang i-enjoy ng magulang mo ang buhay niya. Kasi, tandaan po natin, hindi habang panahon, may pagkakataon ng isang magulang ma-enjoy ang buhay niya. Habang tumatanda iyan, pakonti na lang ng pakonti, yung panahon na meron siya dito sa mundo. Ang malungkot, minsan, hindi iyon maunawaan ng mga anak. Kaya may mga magulang gusto nang mag-retire, gusto nang i-enjoy ang natitirang mga sandaling buhay, pero hindi magawa dahil sa dami ng anak na umaasa sa kanya. Alam niyo po,
Napakalungkot na maraming mga magulang, ito yung kanilang buhay ngayon. Sa lahat po ng mga anak, kung ikaw naman, again, nakatapos na, may maayos ka ng trabaho, stable na yung buhay mo, dapat hindi ka na nagpapabuhat sa magulang mo. Totoo po ba yan? Sa mga young pro natin, tandaan niyong mabuti. Kung ikaw ay may trabaho na at binigyan ka na ng Panginoon na stable na kita, tandaan mo mabuti. Pag nalaman ko na nagpapabuhat ka pa sa magulang mo, kung may ministry ka, ibababa kita sa ministry. Dahil hindi ka magiging mabuting lingkod ng Diyos kung hindi ka nagiging mabuting anak sa magulang mo. Walang sino man ang pwedeng maging mabuting lingkod ng Diyos nang hindi nagiging mabuting anak sa magulang. Tandaan niyo po, sa lahat po ng mga anak, bago ka tumambay sa Starbucks, bigyan mo muna kahit konti lang na pang-relax yung magulang mo. Bago mo gastusan ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, tiyakin mo nagastos mo muna o nagastusan mo muna ang magulang mo. Sa mga young pro natin, huwag kang pipili ng isang lalaki o ng isang babae na hindi nagiging mabuti sa kanyang magulang. Tiyakin mo na yung pipiliin mo, mabuting anak. Mabuting magtrato sa kanyang magulang para makasigurado ka na meron kang mapipili na magiging mabuting kapamilya. Again, bago tayo gumastos sa iba, gastusan mo muna magulang mo. Bago ka maging mabuti sa iba, maging mabuti ka muna sa magulang mo. Alam niyo po, sabi siguro ng maraming mga anak na narito, ako pala yung topic ngayon. Sabi siguro nila, dapat hindi na lang ako umattend. Alam niyo po, again, hindi lahat ng panahon may kakayanan ng magulang na buhatin ang mga anak. Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, hindi lahat ng panahon kakayanin kang buhatin ng magulang mo. Ano ibig sabihin nito? Pag ang magulang nagkaedad na, tandaan nyo po, scientifically, malinaw na pinakikita, pag ang isang tao nag-edad na ng 50 pataas, alam nyo po, nagsasubside na ang kakayanan ng katawan. Hindi na siya parehas nung dati. Alam niyo po, nagbabago lakas ng katawan ng isang tao. Pag ang magulang nagkakaedad na, nagbabago na rin yung mga kaya niyang gawin. At pag ang magulang nagkakaedad na, nagbabago na rin yung mga gusto sa buhay. Totoo po ba yan sa mga kapwa magulang ko? Sino rito, nung nagkaedad ka, maraming nagbago sa mga gusto mo sa buhay. Maraming nagbago doon sa mga pananaw mo sa buhay. Marami gusto na lang makasama ng matagal yung asawa niya. Totoo po ba? Sa mga magulang na narito, lalo na yung mga may edad na, gusto na lang makasama ng matagal yung asawa. At mas marami, gusto na lang gawin yung passion niya sa buhay. At mas marami din, gusto na lang kahit papaano, makapag-enjoy pa sa buhay. Sino po rito sa mga magulang, gusto pa niyang makapag-enjoy kahit papaano sa buhay? Alam niyo po, ang tanong, paano niya gagawin yon kung may mga anak na hindi na dapat binubuhat, pero hanggang ngayon, binubuhat pa ng magulang? Paano niya gagawin yon kung may mga anak matagal na dapat nakakatulong sa magulang, pero hanggang ngayon, sila pa rin ang tinutulungan ng magulang? Ikalawang dahilan, bakit may mga anak na bibigong bigyang proteksyon ng kanilang magulang? Alam niyo po, hindi lang dahil sa natanim na sama ng loob, kung hindi hanggang ngayon, binubuhat pa rin ng kanilang mga magulang. Ikatlong dahilan, dahil sa sobrang focus sa mga gusto para sa sarili. Sino po naniniwala,
isa sa mga dahilan bakit maraming mga anak nabibigong tumulong, nabibigong proteksyonan ang magulang simply because sobrang focus doon sa mga sarili o para doon sa mga gusto niya sa kanyang sarili. Alam niyo po, tandaan niyo bilang mga anak, hanggat ang focus mo, lahat ng gusto mo, hindi ka magkakaroon ng space para sa gusto ng mga magulang mo. Hanggat ang focus mo bilang anak, lahat ng gusto mong marating, hindi ka magkakaroon ng space para sa gustong marating ng mga magulang mo. At hanggat ang focus mo ay yung para lang sa'yo, hindi ka magkakaroon ng space para doon sa mga magulang mo naman. What's the point? Una, lahat ng anak na puro sarili, ang importante, hindi kailanman magiging importante ang magulang sa kanila. Tandaan niyo po, kung ikaw ay isang anak at ang importante lang sa iyo ay ang sarili mo, hindi kailanman magiging importante sa iyo ang magulang mo. Alam niyo po, hanggat ang sarili mo lang ang nakikita mong importante, hindi mo makikita ang importansya ng magulang mo. Hanggat oras mo lang ang importante sa iyo, hindi mo makikita ang importansya ng oras ng magulang mo. At hanggat ang damdamin mo lang ang importante sa iyo, hindi mo makikita ang importansya o ang halaga ng nararamdaman ng magulang mo. Alam niyo po, kung meron mang pinakamalungkot na ira o panahon sa buhay ng tao, ito yung panahon na kung saan maraming mga anak narcissist. Totoo po ba yun? Ang nakikita lang nila, ang mahal lang nila, yung kanilang sarili. Marami pong mga anak, sa halip makita yung halaga ng damdamin ng kanilang magulang, ang laging nakikita yung mararamdaman nila. Ito po yung ira na malungkot, na may mga magulang din naman na may bahagi bakit nag-produce tayo ng ganitong klase ng mga magulang. Ang daming factor, mga magulang, lipunan, ating gobyerno, nag-produce tayo ng generation na napakahina. Generation na kung saan walang importante kung hindi yung kanilang nararamdaman. Generation na walang importante kung hindi yung kanilang mga sarili. Alam niyo po, kapag hindi natin naputol yung ganitong klase ng kultura dito sa panahon na ito para sa mga anak, ang susunod na mga generation pa mas mahina sa mga generation na meron tayo ngayon. Ang susunod na mga generation pa, mga generation na hindi na lalong titingin para sa kanilang mga magulang. Kasi nga, ang importante na lang sa kanila, yung kanilang damdamin, yung kanilang oras, yung kanilang mga sarili. Sobrang lungkot na minsan maraming mga anak, kung kailan wala na ang mga magulang, saka pag gustong iparamdam yung importansya ng kanilang magulang. Totoo po ba yun? Napakalungkot na minsan maraming mga anak kung kailan wala na magulang saka pag gustong bigyan ng oras. Kung kailan wala na ang magulang saka pag gustong intindihin ang kanilang magulang. Ikalawa, lahat ng anak na nabubuhay para sa sarili lang, sa huli naghanap din ng kalinga ng magulang. Sino po naniniwala kahit anong tibay mo sa buhay bilang anak, hahanap at hahanapin mo rin ang kalinga ng magulang mo. Sino po naniniwala? Kahit anong galing mo sa buhay, time will come, hahanapin mo rin ang kalinga ng magulang mo. At sino po naniniwala? Kahit anong layo pa ang narating mo sa buhay, time will come, hahanapin mo pa rin ang kalinga ng magulang mo. Sa lahat po ng mga magulang, tandaan mo, kahit ang layo na ng narating mo, kahit ang galing mo na sa buhay, ang tindi ng diskarte mo sa buhay, ito ang totoo. Isang araw, hahanapin mo pa rin ang kalinga ng magulang mo. Alam niyo po, again, maaaring hindi perpekto yung magulang na meron ka, pero walang kayang pumantay sa kalingang kayang ibigay ng magulang mo. Maaaring hindi perpekto ang magulang mo, pero walang magulang ang magnanais o walang tao
tao dito sa mundong ito ang magnanais na mahigitan siya maliban sa isang magulang. Sino po rito? Gusto niya sa mga magulang, yung naabot niya, mas malayo yung maabot ng kanyang mga anak. At walang ibang tao sa buhay mo bilang anak na makagagawa nito kung hindi ang magulang mo. Wala pong maaaring hindi perpekto ang magulang na meron ka, pero walang kayang pumantay sa gabay na kayang ibigay ng mga magulang. Sino po rito? Kung maibabalik mo lang yung mga panahon na kasama mo magulang mo, ibabalik mo. Sa mga magulang po, sa mga anak, sino rito naniniwala? Walang kayang pumantay sa saya na gaya o dala ng isang magulang. Totoo po ba yan? Masaya kapag may magulang ka. Kaya nga, alam niyo po, maraming mga tao pag tinanong mo, kung maibabalik mo ang isang tao sa buhay, sino ang pipiliin mo? Iisa ang laging isasagot, yung magulang ko. Sino po rito? Kung pamimiliin ka, pipiliin mo na sana ngayong 2024, kasama mo pa mga magulang mo. Alam niyo po, isa sa mga napaka-importanting bagay na madalas nanineglect natin. Alam niyo po, again, maraming mga anak, kung kailan huli na, saka pa gustong bigyan ng protection ang kanilang mga magulang. Saka pa gustong tulungan ang kanilang mga magulang. Now, the question is, bakit nga ba napakahalaga yung pagbibigay ng protection sa magulang based on biblical perspective? Alam niyo po, protecting your parent is a way of giving back to their goodness. Sino po naniniwala? Pag marunong magprotekta ang isang anak sa magulang, mas lumalalim yung kanyang pagkatao. Totoo ba yan? Pag marunong magprotekta, pag marunong tumulong ang isang anak sa magulang, mas lumalalim ang kabutihan sa kanyang pagkatao. At sino po naniniwala? Pag marunong magbalik ang isang anak sa magulang, mas lumalalim ang pagmamahal sa kanyang pagkatao. Ano ibig sabihin ito? Una, habang tinutupad mo mga pangarap mo sa magulang mo, dinadagdagan ng Diyos ang mararating mo sa buhay. Iyon yung ibig sabihin nun. Alam niyo po, bilang anak, susi sa pagpapala sa iyo ng Diyos ang pagpapala mo sa mga magulang mo. Bilang anak, susi sa pagtulong sa iyo ng Diyos ang pagtulong mo sa mga magulang mo. At bilang isang anak, susi sa pagprotekta sa iyo o sa mga magulang mo ang pagprotekta sa iyo ng Diyos. What's the point? Walang mapagpalang anak sa magulang, tandaan niyo po, ang pagkakaitan ng pagpapala ng Diyos. Walang matulungong anak sa magulang ang pagkakaitan ng Diyos ng tulong. At walang mapagprotektang anak sa magulang ang pagkakaitan ng proteksyon ng Diyos. Maniwala ka. Pagbukas ka sa pagpapala sa magulang mo, bukas na bukas ang pintuan ng langit para pagpalain ka. Pagbukas ka sa pagtulong sa magulang mo, bukas na bukas ang pintuan ng langit para tulungan ka. At maniwala ka, pagbukas ka sa pagprotekta sa magulang mo, bukas na bukas ang pintuan ng langit para proteksyonan ka. Bakit napakahalaga ang pagtulong, ang pagprotekta sa magulang? Ikalawa, habang tinutupad mo mga pangarap mo sa mga magulang mo, iingatan ka ng Diyos hanggang marating mo ang dapat mong marating. Sino po naniniwala? Walang papayagang hadlang ang Diyos para sa mga pangarap mo sa mga magulang mo. Sa mga kabataan natin, sa mga young pro, sino naniniwala? Habang nangangarap ka, walang papayagan ang Diyos na hadlang sa pangarap mo para sa mga magulang mo. And at the same time, sino po naniniwala? Walang pagsubok ang papayagan ng Diyos na makapagpahinto sa mga pangarap mo para sa mga magulang mo. Ano ibig sabihin nito? Tandaan niyo po, bilang anak,
Nangangarap ka pa lang para sa mga magulang mo, pinoproteksyonan ka na ng Diyos at ang pangarap mo. Tinutupad mo pa lang ang mga pangarap mo para sa mga magulang mo, pinoproteksyonan ka na ng Diyos at yung mga pangarap mo. At hanggang sa matupad mo ang pangarap mo para sa mga magulang mo, hindi ka iiwan ng proteksyon ng Diyos at ang pangarap mo. Ganon kaimportante. Bakit ang pagproteksyon sa magulang nagagawa ng isang anak? Another thing, protecting your parent is a way of investment for your elderhood. Sino po naniniwala sa mga young pro natin? Isang araw, gaya ng iyong magulang, tatanda ka rin. Yung iba, ayaw nang tumanda. Sino po naniniwala? Isang araw, tatanda ka rin. Alam niyo po, pag mapagkalingang anak ka, malaki ang chance, pagtanda mo, kakalingain ka rin ng mga anak mo. Maniwala ka sa mga anak. Pag mapagkalingang anak ka, pagtanda mo, kakalingain ka rin ng mga anak mo. At maniwala ka, pag mapagmahal kang anak, pagtanda mo, mamahalin ka rin ng mga anak mo. At tandaan mo, pag matulungin kang anak sa mga magulang mo, pagtanda mo, tutulungan ka rin ng mga anak mo. What's the point? Una, lahat ng mabubuting ginagawa mo ngayon sa mga magulang mo, ibabalik ng buhay sa'yo. Sino po naniniwala? Bilang anak, walang masasayang sa lahat ng pagmamahal na binigay mo sa magulang mo. At sa mga anak, sino po naniniwala? Walang masasayang sa lahat ng tulong at sakripisyo na binigay mo sa mga magulang mo. Ano ibig sabihin nito? Lahat ng pagkalingang itinanim mo sa mga magulang mo, pagtanda mo, aanihin mo, magagandang bunga nito. Lahat ng pagtulong na itinanim mo sa mga magulang mo, pagtanda mo, higit sa mga itinanim mo, ang aanihin mo. Ikalawa, lahat ng mabubuting ginagawa mo ngayon sa magulang mo, makalimutan man ng tao, hindi makakalimutan ng Diyos. Naniniwala po kayo doon? Hindi man maalala ng tao, pero tandaan mo, hindi makakalimutan ng Diyos lahat ng mabubuting ginagawa mo sa magulang mo. Alam niyo po, kahit makalimutan ng tao, yung pagkalingang ginawa mo sa magulang mo, hindi yan nakakalimutan ng Diyos. Kahit makalimutan ng tao, yung pagtulong, yung mga sakripisyo na ginawa mo, hindi yan makakalimutan ng Diyos. Hindi yan makakalimutan ng langit at isang araw, lahat ng itinulong mo sa magulang mo, lahat ng sakripisyong ginawa mo sa magulang mo, ibabalik sa iyo ng langit, ibabalik ng Diyos sa iyo, higit pa doon sa mga ginawa mo. And another thing, protecting your parent is a season of opportunity, not a lifetime opportunity. Alam niyo po, sino naniniwala? Hindi lahat ng panahon may pagkakataon ka na kalingain ng magulang mo. Sa mga kabataan, sa mga young pro, maniwala ka, hindi lahat ng panahon may pagkakataon ka para tulungan ang magulang mo. Hindi lahat ng panahon may pagkakataon ka para magsakripisyo sa magulang mo. At hindi lahat ng panahon may pagkakataon ka para proteksyonan ang magulang mo. Ano pinapakita nito? Una, kahit mabubuting bagay sa buhay, lumilipas pag pinalagpas. Tandaan niyo pong mabuti. Kahit gaano kaganda pangarap mo na makalinga ang magulang mo, pag wala kang gagawin, mananatili siya na pangarap lang. At isang araw, lilipasan ka ng panahon. Kahit gaano kaganda ang pangarap mong matulungan ng mga magulang mo, pag wala kang gagawin, mananatili lang siyang pangarap. At isang araw, lilipasan ka ng panahon para matulungan ng magulang mo. At kahit gaano pa kaganda ang pangarap mong magsakripisyo para sa mga magulang mo, pag wala kang gagawin, isang araw, lilipasan ka ng panahon at pagkakataon para matulungan
makapagsakripisyo para sa magulang mo. What's the point? Sa lahat po ng mga anak, ang pinaka-perpektong panahon para kalingain ang isang magulang, hindi bukas, hindi sa susunod na panahon o taon, kung hindi ngayon. Kung meron man pinaka-perpektong panahon para makapagsakripisyo sa magulang, hindi bukas o sa mga susunod na panahon, kung hindi ngayon. Kung meron man pinaka-perpektong panahon para tulungan, para proteksyonan, para magsakripisyo, kalingain ang magulang, hindi sa mga susunod na panahon, kung hindi ngayon. Ngayon, ang perpektong panahon para tumulong, para kumalinga, para magsakripisyo, at para proteksyonan ang isang magulang. Alam niyo po, tandaan niyo, anumang pagkalinga na pinagpapaliban mo ngayon, maaaring bungas, hindi mo na magagawa. Anumang pagtulong na pinagpapaliban mo ngayon, maaaring bukas, hindi mo na rin magagawa. At anumang sakripisyo na pinagpapaliban mo ngayon, maaaring bukas, hindi mo na magagawa para sa magulang mo. Ikalawa, hindi sa lahat ng panahon, pwede mong ipadama pagprotekta sa magulang mo. Alam niyo po, tandaan niyo mabuti, all important chances in life cease. All important event in life cease. And all important people in life cease. Isang araw, sa ayaw at sa gusto mo, maraming mga mahalagang pagkakataon sa buhay mo mawawala. Sa ayaw at sa gusto mo, maraming mahalagang mga kaganapan sa buhay mo ang magtatapos. At sa ayaw at sa gusto mo, maraming mga mahal ka sa buhay, kasama ang magulang mo, isang araw mawawala sa piling mo. Now, the question is, paano nga ba natin maipapadama? Sa lahat po ng mga anak na naririto, sino rito gusto niya maipadama ang totoong pagprotekta sa magulang niya? Yung totoong pagtulong sa magulang niya, yung totoong pagkalinga sa magulang niya. Alam niyo po, for us to be able na mabigyan ng proteksyon ng ating mga magulang, according on a biblical perspective, kahit manganib pa buhay, unang-unang iisipin kapakanan ng magulang. Dito po sa Joshua chapter 2 verses 3 and 4, ang sabi doon, kaya't ang hari ay nagpadala ng mga sugo kay Rahab at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo na parito ang mga yan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. Ngunit itinago ni Rahab ang dalawa at pagkatapos ay ganito ang isinagot, mayroon nga po mga lalaking nakatuloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Ano ibig sabihin nito? Totoo po ba? May mga anak, kahit manganib buhay, gagawin para sa magulang. Totoo po ba yan? Pansinin niyo si Rahab, alam niya, ikapapahamak niya yung ginawa niya, pero dahil inisip niya kapakanan ng mga magulang niya, ginawa pa rin niya yun. Pansinin niyo, bakit may mga anak nag-a-abroad kahit alam nila, hindi sila sigurado sa magiging buhay nila sa abroad? Pansinin niyo, bakit may mga anak pumapasok sa trabaho kahit delikado yung kanilang trabaho o yung papasoking trabaho? Kasi nga, bilang mabuting anak, natural na bumubukal sa puso ng isang anak ang unang-unang isipin ang kapakanan ng kanyang magulang. Sino po rito sa mga anak kaya niyang gawin yon para sa magulang niya? Yung isipin yung kanyang mga magulang higit sa kanyang sarili. Alam niyo po, anong pinapakita rito? Una, sa anak na may pangarap sa magulang, lahat kayang suungin eh. Totoo po ba yan? Pag may pangarap ka sa magulang mo, lahat kaya mong suungin eh. Bilang anak, lahat kaya mong suungin para sa magulang mo, lahat kaya mong subukan, lahat kaya mong tiisin para sa magulang mo.
Anong pinapakita nito? Maaaring hindi madaling abutin yung gusto mong maabot para sa magulang mo, pero hanggat nagpapatuloy ka, isang araw naabot mo na yung para sa magulang mo. Maaaring hindi madali ang pangarap mo para sa mga magulang mo, pero hanggat nagpapatuloy ka, isang araw naabot mo na yung pangarap mo para sa magulang mo. At maaaring hindi madali yung mga sakripisyong ginagawa mo para sa magulang mo, pero hanggat nagpapatuloy ka, isang araw magbubunga lahat ng sakripisyo na ginagawa mo para sa magulang mo. Ikalawa, sa lahat ng anak na may pangarap sa magulang, kasiyahan ang may magawa para sa magulang. Sino po rito sa mga anak? Masayang-masaya ka pag may nagagawa ka sa magulang mo. Sino rito? Hanggang ngayon, meron kang pinapangarap na magawa para sa magulang mo. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Bilang anak, iba ang saya pag may naibibigay ka sa magulang mo. Totoo po ba yan? Alam niyo po, naalala ko nung dumating yung point na bagsak yung aming kabuhayan, yung tatay ko, huminto na siya doon sa pamumuwisa ng plaisdaan, yung nanay ko na stroke. At ako yung bunso na naiwan sa amin. Sa 8 magkakapatid, ako yung naiwan. Ako yung sumalo nung panahon na hirap na kami. Alam niyo po, first year ako noon, high school, nung ma-stroke yung nanay ko, naghinto ako. Ako yung nag-alaga. Ang nanay ko, chubby Doon nata ako namana sa nanay ko Kaya sabi nung isang nag-chat sa atin, yung po ba si pastor, yung mataba? Sabi ko kay ate, dami naman description sa akin, yung pa naging description ni ate. Mataba yung nanay ko. Pero talagang yung kalahating katawan niya, patay talaga. Ako yung nagbubuhat sa kanya pagka yung pupunta ng CR, kapag yung maliligo, ako rin ang nagpapaligo sa nanay ko. At dahil nga yung tatay ko huminto na rin doon sa pagkita, nanay ko, dati kasi nagtitinda ng talagang dumating kami doon sa point na wala. Naghinto ako, nag-alaga ako sa nanay ko. At yung tiyahin ko, meron silang yeluhan, pumasok ako doon. Bloke-bloke yung binubuhat ko noon. And then, pag umuwi ako, tuwan-tuwa ako pagka yung may dala na akong pagkain, ulam, bigas. Tapos may paborito silang tinapay, yung coconut. Tuwan-tuwa ako pag nakikita ko yung mga magulang ko na ganun. Again, sino po rito? Ang saya mo pagka may nagagawa ka para sa magulang mo. Alam niyo po, ang malungkot sa generation natin ngayon, marami hindi na nangangarap para sa magulang. Ito po kasi ang totoo. Kung sobrang sarap sa isang magulang, magkaanak, mabuhay ang anak, mapag-aral ang anak, makitang tagumpay ang anak, sobrang sakit sa isang magulang naman pag pinagdamutan ng anak. Totoo po ba yan? Sa mga magulang, sobrang sakit pag anak naman ang nagkait sa magulang. Kasi nga, iba yung lalim ng sugat kapag ka ang bumibigo sa magulang, anak niya. And another thing, para maipakita ang totoong pagprotekta sa anak o sa magulang, kahit isang tabi pansamantala, ang para sa sarili, gagawin para sa magulang. Alam niyo po, isang mukha ng pagprotekta sa magulang,
yung kaya mong isang tabi pansamantala, yung para sa sarili mo. Sino po rito sa mga anak, kaya mong sabihin ngayon na kaya kong isang tabi ang para sa sarili ko, para sa magulang ko? Alam niyo po, may mga anak, masayang-masaya na makita na nauuna nila ang kapakanan ng kanilang magulang. May mga anak, alam niyo po, bago bumili ng para sa sarili, bumibili muna ng para sa magulang. Kaya nga sa mga magulang na may ganitong klase ng anak, napakapalad mo. Na yung anak mo, bago bumili ng para sa sarili, binibili ka muna. Bago isipin yung sarili, iniisip muna yung magulang niya. At alam niyo po, napakapalad ng mga magulang na may mga anak na bago siya magpamilya, inaayos muna ang mga magulang niya. Sa mga single po na mga young pro natin at sa mga kabataan, hindi kalugihan na ayusin mo muna magulang mo bago ka magpamilya. Basta po, una, bilang anak, anumang tinulong mo para sa mga magulang mo, susuklian ito ng Diyos ng higit pa sa itinulong mo. Laging biyan sa kaya mong isipin ang isusukli ng Diyos sa ginawa mo para sa mga magulang mo. Laging kamangha-mangha ang isusukli ng Diyos sa mga ginawa mo para sa magulang mo. At tandaan mo, hinding-hindi makakalimutang suklian ng Diyos lahat ng ginawa mong mabuti para sa magulang mo. Ikalawa, bilang anak, anumang itinulong mo sa iyong mga magulang, pagbubungahin ng Diyos. Alam niyo po, sa kapanahunan, pagbubungahin ng Diyos lahat ng ginawa mo para sa magulang mo. Sa panahong malakas na malakas pa, physically, ang katawan mo, aanihin mo na ang bunga ng itinulong mo sa magulang mo. Sa panahong malakas na malakas pa, spiritually, physically, spiritually, emotionally, ang isang anak, pagbubungahin ng Diyos ang lahat ng itinulong mo sa magulang mo. Ano ibig sabihin ito? Walang masasayang sa lahat ng itinulong mo sa magulang mo. Lahat yun pakikinabangan mo sa panahong malakas ang katawan mo, sa panahong malakas ang isipan mo, sa panahong malakas ang espiritualidad mo, aanihin mo lahat ng ginawa mong mabuti para sa magulang mo. Tandaan niyo po, again, hindi papayag ang Diyos na may masayang sa lahat ng ginawa mo para sa mga magulang mo. Hindi papayag ang Diyos na hindi mo anihin lahat ng mabuting ginawa mo para sa magulang mo. At ikatlong, kahit saang kapadali ng buhay, hindi mo iiwan mga magulang mo. Pinakamagandang muka ng pagprotekta sa magulang, kahit saang kapadali ng buhay, hindi mo iiwan ang magulang mo. Dito po sa Joshua chapter 6, 22 to 25, ang sabi doon, meron tayo yan. Ito po yung point na kung saan itong sina Rahab dumating na doon sa point na ililigtas na. Pero ang unang-una niya na inisip at hindi niya kailanman iniwan yung mga magulang niya. Sino po naniniwala? Pinakamagandang muka ng pagprotekta sa magulang, yung kahit saang kadali ng buhay, hindi mo iiwan ang mga magulang mo. Sa mga anak po na naririto, sino rito kaya mong sabihin na kahit na ano mangyari, hindi mo iiwan ang mga magulang mo? Kahit ano pa yung marating mo, hindi mo iiwan ang magulang mo. Kahit na anong tagumpay pa ang maabot mo, hindi mo iiwan ang magulang mo. Tandaan niyo po, sa pagginhawa mo, kung meron ka mang pinakamaganda na dapat gawin,
isama mo ang magulang mo sa pagginhawa mo. At sa pagtatagumpay mo, yung isama mo ang magulang mo sa pagtatagumpay mo. At sa pagyaman mo, yung isama mo sa pagyaman mo ang magulang mo. Ano ibig sabihin nito? Una, lahat ng anak na hindi nang iwan sa magulang, kailanman hindi iiwan ng Diyos. Tandaan mo, lahat ng anak na hindi tumalikod sa kanyang mga magulang, kahit ano mangyari, hindi tatalikuran ng Diyos. At lahat ng hindi nakalimot sa kanyang mga magulang, kahit ano mangyari, hindi kakalimutan ng Diyos sa buhay na ito. Sasamahan ka ng Diyos. Dahil sa lahat ng mabubuting ginawa mo sa magulang mo. Sa lahat ng laban ng buhay, sasamahan ka ng Diyos dahil sa mabubuting ginawa mo sa magulang mo. Sa lahat po ng mga anak, kamusta ang pagtulong mo sa magulang mo? Kamusta yung pagkalinga mo sa magulang mo? Kamusta yung pagprotekta mo sa mga magulang mo? Again, hindi lahat ng panahon may pagkakataon ka na proteksyonan ng magulang mo. Hindi lahat ng panahon may pagkakataon ka na tulungan ang magulang mo. At hindi lahat ng panahon may pagkakataon ka na kalingain ang magulang mo. Isang araw, gaya po ng iba na maraming anak, gaya ng iba, pangarap na lang sa kanila na makasama yung magulang nila. Gaya po ng maraming anak, pangarap na lang na sana natulungan yung magulang nila. Gaya po ng maraming anak, pangarap na lang na sana nakalinga nila ang kanilang magulang. Sa mga may pagkakataon na gawin pa yung mga mabubuting bagay para sa kanilang magulang, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Huwag mong sayangin yung panahon na binibigay ng Diyos sa iyo. Nakalingain, tulungan, proteksyonan ang isang magulang na regalo ng Diyos para sa iyo.